Kuya Gibo ang commandership. Atong pagpakan so sunod. Ang sunod nga muhatag ko mensahe kapag Tagalog ay so ang sunod akong tawanan si Doc Bry and Ma'am Aileen. So atong pagpakan si Doc Bry. Hello, hello, hello. Doc Bry is here. O, di ba? So, na-miss ako kahapon, no? Sayang. Actually, I'm going to tell you something about low carb. 4 disciplines lang yan. 4 discipline. Kung hindi kayo naka-attend yesterday, it's all about sugar, lipids, and kidney disease, mga patients, no? And yung mga motivation natin, yung mga nag-low carb, nag-improve ang kanilang health, and they're still improving themselves. Okay, so yung 4 disciplines, 1, you need to have a right mindset. Okay? So, ang questions lang yan is, bakit kayo naging diabetic? Bakit kayo nagkaroon ng health issues? Then, iisipin ninyo. Kasi, bandang huli, iisipin nyo, paano ka gagaling? Sa totoo lang, no? When you go back to your trusted doctor, you will give your laboratory, they will interpret it, and then they will give medication. They will advise, eat less, move more. Ibig sabihin, in moderation, and mag-exercise. Bakit ko alam? Yan yung ginagawa ko noon. Okay? Then, nag-training ako, then graduate, obese 2. Tutuwa ako kay from 120 kg, now 90. Alam niyo ba, weight ko dati is 93 kg. Medyo mataba pa ako nun. Okay? So, nung nag-change ako ng lifestyle, actually, sa totoo lang, hindi ako naniwala noon. That is why many of physicians don't believe in this lifestyle. Kahit ako nun, doubtful. Imagine, tatanggalin mo rice, bread, pasta, soft drinks. Favorite ko mga yun Durian pa, Doc Bry. Ayan, and all, yes, no? So, nako, sabi ko, eto, since mga bata pa, inile-lecture na yan, go food. Go. Mga carbohydrates. But, nung pinag-aralan, kasi may illnesses na rin ako nun Gout, obese 2, apnea, severe. So, sabi ko, kung hindi ko babaguhin yung lifestyle ko, walang katutunguhan ng aking buhay. And then, ang thinking ng isang physician, katulad ko, mag-exercise lang, magiging healthy. So, syempre, niready ko na, bumili ako ng bike. Kasi pagka-obese ka, mahirap mag-jogging, sasakit ang tuhod. So, more of biking, yan yung pinaka-alam ko na magiging healthy. But then, I do 100-kilometer bike, 200-kilometer bike. Tapos, sa travel na yan, siyempre, titigil, kakain. Okay? 7-Eleven, yes. Sandwich, or mga karinderya, rice. So, ilang years yun? 2014, 4 years. Maglulus ako ng weight, mag-gain ako ng weight. Wala rin. Okay, nung natutunan ko ang low carb, pinag-aralan ko siya, nag-research ako, then I did it
to myself. Ginawa ko sa sarili ko. Hopefully na, This experience. yes. Hopefully naiintindihan ako ni Mike. Kasi sa umpisa talaga, right mindset. Meron akong goal. May goal ako. So I did this lifestyle. Sa totoo lang, matatakot ka sa umpisa. Why? Makakaramdam ka ng discomfort. Headache, dizziness, palpitation, mga discomfort na kapag naramdaman mo yun, matatakot ka, babalik ka sa the original lifestyle niya. High carbs. Kasi trinay ko 3 days pa lang, nanlata ako. Weak. But I can walk. But parang may bato. Ang bigat. Kumain ako ng pandesal. Nawala. Wow. So, ganun pala yun. Isang pandesal lang, parang nawala yung bigat. So, nagtuloy-tuloy na ako. From that day on, no more carbs. Tuloy-tuloy ako. But may electrolytes niya. Because I'm training. I'm doing biking, swimming, and running. Okay? So, may electrolytes. Weakness, yes, meron. But I still can run. I still can bike. I still can swim. So, hindi na, mabagal lang. That is okay. After 1 month, lahat ng nararamdaman kong discomfort, wala na. And still, nasa low-carb lifestyle. So, right mindset. Kaya ang hirap pag hindi open-minded. Kung walang goal, hindi gagawin. So, katulad ng binabanggit namin, we do not impose, we inspire. So, hindi dapat natin i-impose to. Kung sino lang gusto. Kaya much better is you attend some meet and greet, mga talk like yesterday, sayang, hindi kayo naka-attend. Additional, empower your knowledge regarding low carb. Kung may right mindset na kayo, yun, susunod na nutrition. 80% of your total health will be nutrition. Ang sakit ni mother, uncontrolled sugar. Right? Tama ba? Narinig ko kanina. Uncontrolled sugar, so it's a diet problem. Yung kinakain. High blood. Tapos high blood pa siya. Then, yes, because sa weight, pwede yun. Sa mga kinakain, pwede. Lahat kasi na sa kinakain natin So, if you're going to do the proper nutrition, unti-unti makakaramdam kayo ng pagkaan. Yes! Magiging slim. So, tuwang-tuwa siya. 30 kilogram. Perfect. Grabe. Yan yung natutuwa ako. Then, when you do the nutrition, na ayos nyo na, yes, there will be humps and bumps. Meron. Hindi ko kayo, doon, meron talaga. Pagdadaanan nyo yan. Huwag kayong mawawala sa goals ninyo. Yung goal ninyo, diretso lang kayo. Wala sa akin yung kapati ng yung brain ko, nataka ako kung palaging ganun, yung cognitive function ko, para yung mental thinking ko ba nabawasan. Okay. Pag kami mga nangyayari ganyan, there's something wrong sa ginagawa mo. You need to ask questions. Hindi pwedeng nag-isip, naghihintay ng sagot. No. Ang daming, sasagot yan. Ask, consult, magpahingi ka ng advice, mag-quiz. Yan. Kasi yan yung humps and bumps na sinasabi ko. Bakit ganun? Nablablanko ako. Ba't ganun? Mag-gain ako, maglulus, mag-gain, lose, gain, lose. Pwedeng ganun, no? So, may mali kang ginagawa if you're doing the low carb, there's something wrong. Kaya nga, dito yung mga physicians, I know dumadami na siya kasi meron mga patient,
kanilang doktor sinasabihan tanggalin ng rice, tanggalin ng bread, tanggalin ng pasta. Wow, sabi ko, teka, hindi ko yata kilala yun. Nung binanggit yung doktor, nagulat ako. Dahil, no, hindi ko siya, naririnig ko yung doktor na yun, pero alam ko hindi siya low carb. Hindi siya low carb advocate. Wala. Hindi. Kasi meron din akong follower na kinikishan daw Mm. siya. Mhm. Kasi nabiyan daw siya taga Quezon Province. Mhm. St. Lorenzo Hospital. Mhm. Tapos bata pa daw yung doktor. Sinabihan daw na kumain ng karne. Mhm. Huwag kumain ng yung mga binanggit. Yes. Tapos nag-react Okay. sa GFR. So, that is why, no? Meron naman. Ang problem minsan, siguro bata pa yung pasyente. Nasa 40s. Bata pa, so 40s. Yung kumatok sa amin sa bahay, kumatok, kamag-anak pa na. Senior. Nang lalata talaga siya. So, tinanong ko, bakit? Ano? Sinabihan siya, tanggalin ang rice. Yun. Wala na. Yun lang. Wala. Walang electrolytes. So, talagang manghihina. You need to have electrolytes. When you start a low carb, ini-excrete niya yung sodium, mga electrolytes na yan sa kidney. So, you need to sip your electrolytes. Yes, sip lang yan. Okay? And then, natutuwa ako kasi meron nang nagsasabi, but the problem is, pag may mga concern na ganyan, babalik ka pa after 3 months eh. Diba? So, hindi mo na mamamanage yung mga discomfort. Yan yung sinasabi kong humps and bumps. And dito sa low carb lifestyle, there are plenty of link pages like sa low carb, si low carb yarn, si low carb pharmacist. You can ask questions. Kaya natutuwa ako. Dumadami. Although hindi sila very vocal. Unlike me, very vocal. Why? In my clinical experience or practice, nakikita ko yung improvement. Because I monitor, monitor. And nagpa-follow up eh. Kaya nakikita ko yung improvement. That is why I'm so really advocating this lifestyle. Itutuloy ko to kasi nakikita ko yung saya sa pasyente. Oh, natanggal yung insulin. 7 years nag-i-inject ng insulin. 7 years. 30 years, 3 decades diabetic. Natanggal ng insulin. Kung as a physician, matutuwa talaga ako. Then, natanggal din yung oral meds. Yun yung goal natin eh. Ang goal niya, matanggal ang mga maintenance. Mag-improve ang health, mabawasan. Hindi man lang matanggal, mabawasan man natin. Alam mo yung goal natin should be, ano lang muna eh. Yes, slowly but surely. Permanent na diet. No? Permanent na diet. Of course, when you go back to your original lifestyle na nag-cause ng iyong diabetes, definitely it will come back. Kailangan nyo i-pursue yung goal. Once na reach nyo yung goal, set another goal. Ganun lang yun eh. So nutrition, nandiyan na. Once you do your low carb lifestyle correctly, fasting will follow. Hindi kayo mahihirapan sa fasting. Napakadali. Dapat isama ko yung kapatid na nursing student kasi parang kami nag-contradict. Iba kasi yung... That's okay. No? Oh. Anak ko, medtech student, hindi siya baka maano kasi siya, ma-confuse kasi nag-aaral ng Yes. By the book kasi yan eh. Wag lang muna. Sabi ko sa kanya kahapon na sayang hindi ka nag-attend ng conference. That's okay. Masusunod naman yung mga conference. And there are many conferences that you can attend or watch through live, no? Yes. May mga doktor na na-coach na rin kami. And hopefully, dumami pa sila at magkaroon ng knowledge that they can handle their patient, improve their health.
Kaya dun sa nahihirapan mag-fasting, mag-low carb kayo. Consult your carb yarn sa fasting. Oh, ayan. Diba? May mga humps and bumps din tayo sa mga fasting. Kaya kailangan natin consult. Just the usual, pagka mga hindi naglo-low carb, pagka nagkasakit, may naramdaman, tumatakbo sa doktor. So sa mga naglo-low carb, may naramdaman kayo, something, tumakbo kayo dun sa same view. Dun sa doctor, the same lifestyle. Walang doktor, na yung lifestyle, kung hindi niya ginagawa. Okay? Kung ang doktor hindi naglo-low carb, hindi niya Dapat palitan ng i-advise. Well, it's a panya. Alam niyo yung thinking niyo na, alam niyo na yan. thinking ko ngayon, yung doktor niya, palitan ko na katulad mo. Ganito lang yun. Ganito yan. If the patient, gusto, good. Kung hindi, Ito gusto ko. Kasi, kaya sinasabi ko sa inyo, do not impose, we only inspire. Alam mo, isang number one, paano nyo ma-inspire ang mga relatives nyo? Start from yourself. Pag nakita sa inyo ang changes, yung build, yung kung hypertensive kayo, nawala. Kung nawala yan, nakita sa iyo, mismong pamilya mo susunod sa iyo. Hindi makikipag-argue yan. Ang dami ko ng mga patient, I'll give you an example. Sa States, isa ang naglo-low carb, lahat ng siblings, hindi. Mother, diabetic, hypertensive, okay? So, nagdadalong isip kung ipapakonsulta sa akin. Pero pinakonsulta rin. Kasi wala namang mawawala. Consultation lang yun. Okay? Wala namang mawawala. So, nagpa-monitor. Ginaid namin. And then, nakita nila, after 1 week ba yun? 2 weeks. Bumababa yung sugar. so proven na siya yung sa result talaga. BP, bumababa din. Okay, anong gagawin ko? Nagle-less ako ng medication. Okay, nagle-less ako ng medication. Until sobrang baba ng sugar, kailangan ko nang tanggalin lahat. Totally. Ang galing. Oh, ito yung sumunod. Nag-consult. Sa kanya. Nag-worry anak kasi Yes, nag-worry dahil natanggal na yung medication. Yun sa siblings na hindi naglo-low carb. Worry, that is acceptable. Yes, kasi they do not know itong lifestyle na to. Acceptable, mag-worry sila. Okay, they consult the doctor and the doctor got mad. So, non-low carb. Bakit? Bakit tinanggal ang meds? Alam mo ang advice? Kumain ka ng high carbs, kumain ka ng sugar para mainom mo ang gamot. Okay. So, sabi ko naman dun sa patient, you are the captain of your health. Ikaw pa rin in charge sa iyong health. You choose what is good or anong much better for you. Okay? You can take the medication, eat the high carbs or the sugary foods. That's okay. In charge po kayo. If you're going to stop eating these sugary foods, sugary drinks, then out the medications, that's for you to decide. Hindi ako. I just only inspire you. Tingnan nyo. Sigurado may inspire kayo dahil from high sugar to controlled sugar by just changing your food. Ang galing. Okay. Follow up after 3 months, nag-follow up. Kinamusta ko? Ano nangyari po? 3 months, nag-follow up. Kamusta naman po? Sinunod pa yung sinunod niya?
Ang mother ang nag-decide. Ano ang decision ng mother? Ayaw niya ng medication. So, yung mother na mismo, kung yung mga anak niya nag-aaway-away regarding this sa lifestyle, yung patient pa rin na magde-decide. We cannot ignore that na sila pa rin ang magde-decide. Ayaw niya, gusto niya, siya pa rin ang magde-decide. Okay? Yan. Pero pag bigyan niya ng 10,000, Maybe 20,000. kasi, ito, the best. Narinig ko how much per month? Wow. 1 year is 210, 240,000. Malaki yung maintenance niya kasi sama na yung sa asthma na reseta. Sa asthma. Actually, yung mga asthma na control. Tapos pag-dessert na. Ay, tikman niyo yung Glucerna. Matamis. Gusto niya. Sabi niya masarap daw. Okay. Whatever is sweet, out. Pag diabetic, with fatty liver, out. Nagustuhan niya. So, individualized na to. Kaya nga pagka may mga ganyan, individualized kung ano yung problem. Diabetic is a diet problem, diet disease. So, kung hindi mo ayusin yung food, hindi ka mawawala sa diabetes. And it is reversible. Dok, sa low carb, Dok, kung may asthma ka, may pagkain ba na ibawal sa Yes, usually pagka-asthma, maraming factors bakit nagkakaroon ng asthma attack. So, it's in environment, food, pwede yan, no? So, may mga allergens kasi yan. So, tatanggalin muna natin yung mga allergens na pinaka-common. Alam mo pinaka-common sa aking practice noon? Processed foods. Napaka-common. Processed food. Noodles. Yung mga naka-plastic. Pabalitan mo, preprito mo. Pinaka-common yan, ha? In my clinical practice. Kaya pagka kahit hindi pa naglo-low carb, sasabihin ko na agad yan. Out all those processed food, those sugary food, isa rin yan, mawawala yung asthma. Yung asthma niya, isang buwan na hindi ko magaling, palipat-lipat siya ng doktor. Ako ay naawa kasi yung gamot. Ilang doktor na kayo? Tatlo na. Tatlo. O, Konti pa yan. Meron akong kilala. Pang-lima daw ako. Ngayon, pang-apat ka na. Pag-consulta siya. Well, it's up to the patient. Kung titigilan niya to, yung recommend. Kasi, depende yan Hindi ko gusto yung recommendation ng doktor. Maghahanap ako ng gusto kong recommend. Alam nyo, hindi matitigil yan kung ikaw mismo, no? Mas, yung ayaw mo yung recommendation pero hindi mo pa ginagawa. Kasi itong lifestyle, gagawin mo muna para maniwala ka. Kaya kung hindi naniniwala sa low carb, that is okay. Bakit? Hindi nila ginagawa Hindi yan maniniwala hanggat hindi nila ginagawa. They have no right to tell you that low carb is wrong kung hindi pa nila nagawa. Kasi high carb, ginawa ko na yan Kung sa high carb, hindi ko magaling punta na. See? High carb, nagkasakit ako. Naging obese ako. Ang sarap kumain. Imagine mo yan, Nagawa ko na yan. Nagkaroon ako ng app niya, nagkaroon ako ng gout. So, gawin ninyo low carb, then tell me kung hindi kayo gagaling. That's it. Doc, nag-launch ako 1 week lang. Wala. Okay? So, if you have the right mindset, with the proper nutrition, doing fasting, bakit? Ang nutrition will address the inflammation. The fasting will address yung autophagy. Autophagy, may healing. Nagre-rest ang ating katawan. So,
nagkakaroon ng healing yan. The heart cells, mitochondria, mag-heal yan. Mas lalong, mitochondria is the powerhouse ng cell. Pagka bago ang di ba, pag bagong baterya, energy, autophagy, dyan nyo makukuha. And also, not only fasting ang autophagy, exercise, you can also get autophagy, high intensity interval training. So you do that for discipline, right mindset, nutrition, fasting, and active lifestyle. You can be the best version of yourself. You need to adapt to this lifestyle before you can evolve. Thank you. Convince na yan, Dok. Mag-enroll na yan. Mag-enroll na sila. Thank you so much, Doc Brian. So, karon na sunod na part sa atong program is ang consultation. So, kaya siguro ako nag-isa si Doc Brian. Ako hindi Oy, may enrollment na, Dok. Congrats. Congrats. Baka nanonood si Ito magpa-consulta ko dyan siguro. Ano agad? Wow naman! Ballpen sigurado. So, katong na yung mga pangutana, mga health about sa inyong health issues, hindi mo ulo-ulo din sa Doc Brian. Maintenance na ba ako ba? Shout out day, dati ko shout out day from Qatar, ating pinakagwapo nga bana ni Liang Herbert, si Engineer Adi Kuwa.